Isang makaagaham na araw, Pilipinas. Nitong Hulyo, maraming ulan kaysa sa normal na natanggap sa Cagayan at Mindanao, ngunit malaking bahagi pa din sa Luzon at Visayas ang nakaranas ng mas kaunting ulan. Samantala, 19 na probinsya mula sa Luzon at Eastern Visayas ang nakaranas ng drought, o yung 3 buwan na sunod-sunod na mas kaunti ang ulan na natanggap. Pagdating naman sa temperatura, mas mainit kaysa sa karaniwan ang naranasan sa halos buong bansa. Sa ngayon, nakataas pa din sa El Nino Advisory ang Pag-asa ENSO Alert and Warning System. Ibig sabihin, may El Nino tayo at inaasahang magpapatuloy ito hanggang sa early part ng 2027. Ano ang ating aasahan sa susunod na 6 na buwan? Ayon sa latest forecast, maraming ulan sa Western Luzon sa Agosto at Mindanao sa Setyembre. Ngunit makakaranas din ng kaunting ulan ng mga lugar sa Luzon at maging sa Visayas sa Oktubre. Pagsapit ng Nobyembre, mas bawas ang ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa Disyembre, bagamat mas maraming ulan ang inaasahan sa Luzon, mananatiling kaunti ito sa Visayas at Mindanao. At pagsapit sa Enero 2027, mas titindi ang kaunting ulan sa mas malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, sa Agosto, 8 probinsya sa Visayas ang posibleng makaranas ng drought. Ngunit sa Nobyembre, inaasahan ng dry spell sa malaking bahagi ng Luzon. At pagsapit naman ng Disyembre 2026 hanggang Enero ng 2027, malaking bahagi naman ng Visayas at Mindanao ang maaaring makaranas nito. Inaasahan din na mas mainit kaysa sa karaniwang temperatura ang mas malaking bahagi ng ating bansa. Pero tandaan, kahit may El Nino, hindi ibig sabihin na wala ng bagyo. May inaasahan pa ring 7 hanggang 11 tropical cyclone na maaaring pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility mula Agosto hanggang Enero. Ano ang dapat nating gawin? At ang dapat nating tandaan, may El Nino tayo, kaya posible ang mas kaunting ulan at mas mainit na temperatura sa mga susunod na buwan. Pero patuloy pa rin nating babantayan ang habagat, ITZZ, amihan at tropical cyclone na maaari pa rin magdala ng maraming ulan sa ilang bahagi ng bansa. Huwag nating hintayin ang epekto bago tayo maghanda. Alamin ang forecast, maghanda ng maaga at maging climate ready. Para sa mas kumpletong impormasyon, sumubaybay sa DOST Pag-asa website at official social media account at abangan ang ating 199 Climate Forum na gaganapin live sa August 26. Ito ang inyong Bantay Klima, May Escorcanlas ng DOST Pag-asa. Magandang araw sa inyong lahat.